sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 13, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Barilan, sumiklab sa loob ng Senado sa harap ng ugong ng umano'y pag-aresto o pagpuslit umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga senador, kinundena ang karahasan sa mataas na kapulungan. Articles of impeachment kontra VP Sara Duterte na itransmit na sa Senado. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lalong tumindi ang tensyon sa Senado ngayong gabi matapos sumiklab ang barilan sa loob mismo ng gusali ng mataas na kapulungan ng Pilipinas sa Pasay City kaninang bago mag-alas 8 ng gabi. Matapos ang sesyon sa plenaryo, narinig ang sunod-sunod na putukan. Narito ang video na nakunan mismo ng ating balitang A to Z News Team. Baril, may bumabaril. Lapit tayo. Okay, lapit tayo. May puputok. Ayan, may baril sila. May puputok. Sige na. Cover na lang. Ayan, may puputok. Cover. Ayan na. Ang mga video na yan nakita at kuha mismo ng ating Senate Beat reporter na si Ace Cruz. Ang lahat ng pangyayaring yan patuloy na nakabantay doon sa Senado. Si Ace Cruz. Ace, una sa lahat, kumusta kayo dyan? Mayroon bang nasaktan sa nangyaring barilan? Yes, Barbie, as of speaking, matapos tayong makapanayam si Secretary John Vic Remulla ng Interior Department, sinabi niya all senators are secured. Kabilang siyempre si Senador Bato de la Rosa na kasalukuyang papahinga ngayon umano sa kanyang tanggapan sa ikalimang palapag ng Senate Building kasama at bantay sarado ng kanyang mga sariling security personnel. Balikan lang natin, Barbie, yung tanong mo kanina na tungkol dun sa gaano ba karami o meron bang fatality, may natalabang ganyan. Sabi ni Interior Secretary Remulla, walang namatay, walang sugatan at walang tinamaan ng baril sa nangyaring ang shooting incident dito kanina sa Senado. Pero binalikan niya yung chronological order ng events at bandang 7:46 ng gabi nang makita ng OSAA o yung tawag sa security personnel dito sa Senado ang ilang armed men sa second floor ng Senate building kung saan pinigil pa nila ito makapasok mismo, makapenetrate sa second floor sa pamamagitan ng pagpaputok ng warning shots. At doon na nag-retaliate at doon na nga gumanti ng putok itong mga perceive o mga pinaghihinalaan na umano'y mga ahente ng NBI. Doon naman sa tanong sa ilan kaya sila, as of speaking din kanina with officials, wala pa silang tukoy na numero kung ilan ba yung mga nasa likod ng pamamaril. At sinabi rin ni
Remulla na pinase-secure niya na yung CCTV footages ng Senate at GSIS para nga makita ang persons of interest at masundan yung pinagpasukan nito, saan ba siya nakalusot, etc. etc. Gayong mahigpit ang seguridad dito sa Senado magmula nang bumalik sa sesyon dito si Senator Bato de la Rosa. At just to be clear, Barbie, sinabi sa atin ni Remulla na nandito siya, pumunta siya kasama, sinundan siya actually ni PNP Chief Nartates hindi dahil sa politika, kundi dahil sa utos mismo ni Pangulong Marcos Jr. para siya ay mag-secure ng kaligtasan, ng welfare ng mga senador, kabilang siyempre si Senador Bato de la Rosa, at walang i-file, walang ihahain, ibibigay na anumang warrant of arrest laban sa senador. Salamat doon. No? Balikan lang natin kanina, nabanggit mo yung GSIS. Bakit naman nabanggit natin ang GSIS? Ipaliwanag mo sa ating mga manonood. Malapit ba ito sa Senate Complex Building? Hindi lang malapit, Barbie. Actually, tawid lang dahil gate lang ang pagitan. Dahil ito, Senate Building, ay umuupa doon sa GSIS. At kanina nga, yung supposedly bagong gate ng Senate dahil nga nagkakaroon ng kilos protesta sa gate 1 ng mismong Senado na mga taga-support at saka anti-Duterte at De La Rosa, doon ang ginagamit. Yun nga lang, sinirato dahil may nakita silang mga NBI agents. May nakalagay talaga sa vest na mga ito na NBI at kanina may narinig tayo sa elevator naman ng lobby ng Senate. Sa pagitan, sa pintuan doon, may narinig tayo na parang may nagdi-drill o may ginagawang construction, no? Pero sinabi naman ng ilang engineers na ng Senate ay talagang may possibility na may mag-drill dyan dahil may construction. Pero syempre, duda pa rin ang media kung ito ba ay construction lang o may kinalaman pa rin sa posibleng pag-aresto nga kay Senador De La Rosa dahil malinaw sa order ng SP, ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na bawal magpapasok ng NBI agents dito para arestuhin si De La Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody. Dun sa mga nakita mong video, no, hindi ko lang sure kung dahil sa kaguluhan ay nakita mo pa kung nakasuot nga ba ng NBI at talaga nakapaskil itong mga NBI na usually ay undercover agents pero talaga nakasulat ang NBI sa kanilang damit? Well, yung mga malapit sa GSIS, so nasa GSIS compound sa premises, naka-NBI talaga. Pero itong sa taas naman ay yun lang ay sinasabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na perceived lang, pinaghihinalaan lang na di umano yung mga ahente ng NBI na nakipagpalitan ng putok sa mga kinatawan ng sa OSAA, sa Senate Security, maging doon sa mga contingent na pinadala ng Philippine National Police at itong mga naka-full battle gear na mga Marines personnel. Okay, now alam natin nangyari lahat ng gulong ito dahil umuugong kaninang hapon pa lang ang plano umanong pag-aresto o di kaya naman ay pagpuslit umano kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap nga sa ICC warrant of arrest. Nakita mo ba ulit si de la Rosa? Nasaan si Senator de la Rosa at kailan mo siya huling nakita? Pasado alas 6 yata yun, kung hindi tayo nagkakamali, nung buwaba si Senator De La Rosa mula sa second floor, kung saan tayo naroon at nagkagulatan kasi biglang may pumasok na mga agents ng Marine, tapos biglang buwaba si Senator De La Rosa. At nung pagbaba nga natin, hindi na natin nakita. Pero as of now, sinasabi naman ng kampo ng mayorya, maging si Secretary Remulla, papahinga na umano sa taas ng kanyang kwarto si De La Rosa. Pero as of now, wala tayong nakikita, wala tayong nakukumpirma from the horse's mouth na talagang nasa taas nga. More of salin-salin na impormasyon lang mula sa kanyang mga kaalyado. At siyempre, kanina din, bago yung putukan na yan, may natanggap umano na impormasyon o mensahe ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang senador na kailangan na daw evacuate o umalis sila dito sa Senate compound for other reason o anumang rason. May nakausap din tayo mga Senate staff dahil nakita rin natin silang nagbababaan 6:30, alas 7 pang out the usual na mga staff ng Senate. Pero ang sabi sa kanila,
Ang order lang daw, pwede na daw umuwi, yun lang. So, dun na humigpit ang seguridad dito nga sa palibot ng Senate compound at syempre sa mismong building. Pati yung media actually na pwede tayo pumasok doon sa plenary, sa session hall, medyo nakiusap yung mga security na baka pwedeng i-cordon off muna at wala muna kasi blanco sila kung sino ba itong mga to, kahit sabihin mong naka-media kami o kung sino ba baka may humalo ng mga ahente ng FBI. Okay, maraming senador ang nandyan, Ace Cruz. Sino-sino? More of minority ba ito o more of majority? Yes, sa video na nakita natin, pinost kanina ni Attorney Jimmy Bondoc, isa sa legal counsel ni Senator De La Rosa. Ang nakita natin si SP Pro Tempore Lauren Legarda. Maging sa bumaba dito, nakita rin natin sina Senator Camille Villar, Senator Majority Leader Villanueva, maging si SP Cayetano, Senator Bongo, nakita rin natin. At yun, mostly mga majority, mga bagong majority na mga senador ang nandito sa compound pa, magpahanggang sa ngayon dahil sinabi ni SP Cayetano, as of speaking, sabi niya, may pasok bukas. Pero, siyempre, i-align pa yan, i-confirm pa yan sa ano pang pwedeng mangyari na mga events. Kasi nandiyan pa rin naman sa mga law enforcement agency na sinasure na totally wala nang threat sa mga senators at safe sila. Magpahanggang sa ngayon, actually, Barbie, kung nabanggit ko na kanina, may mga team SOCO na pumunta para siguro siyasatin yung scene of the crime kung saan nagkapalitan ng putok kanina. Oo, tapos balikan ko lang, Ace, no, matatandaan isang araw lang to nang hingin ng minority senators ang pagsuko, kusang loob na pagsuko ni De La Rosa. Tama? Yes. Actually, sinabi nga rin niya kanina, kinastigo niya itong resolusyon. Sabi niya, maghintay naman kayo, huwag kayong atat. Yun ang mismong sinabi niya. At sinabi naman ni SP Cayetano na medyo bastos, may pagkabastos itong resolusyon dahil alam yon ang poder kasi sinasabi ni Senator Bato de la Rosa talagang sinasort out niya muna, ginagawa at nilalabas niya muna, gusto niya munang magamit lahat ng legal remedies na pwede niyang ma-avail, no, pati nga siyempre yung hinihintay niya yung sa desisyon ng Supreme Court na para maglabas ng TRO para hindi siya isuko doon sa tinatawag niyang international court, which is the ICC, no? At kanina may press conference kanina si Senator Bato, kumanta siya, kinanta niya yung bahagi ng PMA o Philippine Military Academy hymn, kung saan paraan niya ito para ipahatid sa kanya mga nakasama sa law enforcement na suportahan nyo naman ako, peaceful naman daw yung kanyang panawagan suporta. At ito naman yung kanta ay nangangahulugan ng integrity, courage, at syempre yung pangangalaga pa rin sa soberanya ng ating bansa. Of course, all of these happened before, no, yung naging putukan nga dyan. Pero as of the latest, naka-Senate lockdown, nag-iimbestiga sila. Ano ang may update ba tayo dyan on the ground? Well, Barbie, actually ayaw nilang nung pinipiga sila ng media, ayaw nilang sasagot ng sobra dahil nga lalo yung mga operational details kasi nga yung like for example yung kanina na narinig na nagdi-drill, ayaw nilang sabihin ano ba yun, meron ba talaga, walang confirm ideas or information coming from them dahil ayaw nilang malusutan o malaman yon ng persons of interest na posibleng may kinalaman sa shooting incident. Ang request lang nila sa media, baka may mga kuha na posibleng nahagip yung ilan sa mga possible gunmen na nagpaputok nga at dito sa Senado kanina. Samantala, Barbie, yung kanina banggit mo, banggitin ko lang ulit, as of now, lockdown, yung mismong yung gate na binababa sa roll up dito sa Senate, papasok ng Senado, nakasara yan, binubuksan lang yan pag may mga opisyales na papasok, aakyat sa second floor kung saan nandun yung office ni Senate President Alan Cayetano dahil patuloy pa rin, Barbie, kasi patuloy pa rin yung ilan sa mga meetings
meetings after meetings para sa possible instruction. Kasi instruction ni ASP Cayetano is safety ang welfare dito sa Senado at higit sa lahat syempre yung mga senador at number one dyan si Senator De La Rosa na talagang mainit sa mata ng batas dahil nga sa kanyang standing warrant of arrest sa ICC. Okay, Ace Cruz, huwag ka munang bibitiw sa live video, no? Aantabayanan natin kung may iba pang update at syempre babantayan din natin yung SOCO officials dyan. Sana ay makip nila yung integrity ng crime scene dun sa pangyayari sa loob ng Senado. Thank you and ingat kayo. Ngayon pupuntahan muna natin si Naomi Almojano na nasa labas naman ng Senate compound. Pero bago yan, alam natin na ngayong gabi lang din ay update mula sa Korte Suprema, hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa arrest warrant ni De La Rosa matapos ang special on-bank session kanina. Sa halip, inatasan ng kataas-taasang hukuman ang respondents na sumagot sa hiling na TRO ni De La Rosa sa loob ng 72 hours o 3 araw. Kabilang sa pinagkukumento ay sina Executive Secretary, ang Department of Justice, NBI at PNP. Una nang sinabi ni De La Rosa na hanggat walang TRO, mananatili siya sa loob ng Senado na siyang nagbigay naman ng protective custody sa kanya. At ngayon nga, sinusubok natin kung maririnig na natin ang ating reporter. Sinusubukan natin makausap via phone touch ang ating Balitang A to Z reporter na si Naomi Almojano na nasa labas ngayon ng Senate compound. Nasaksihan din niya yung putukan from the inside of the Senate building dun sa ground. Okay, Naomi, anong update dyan on the ground? Yes, Barbie, no, nananatili nga lockdown dito sa loob at sa labas ng Senado ngayon. Walang nakakapasok na media sa loob ng Senate compound. Habang kami namang narito sa labas, hindi rin kami pinapayagang makalabas ng barikada ng mga pulis para din daw hindi makalusot yung mga nagpoprotesta dito lang din sa Senate complex. Ngayon nga, no, Barbie, nakabukas yung gate ng Senate compound. Ipinasok na rin yung sasakyan ni SILG John Vic Remulla. Hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari, pero gaya nga ng nabanggit natin kanina, no, nagkagulo yung mga tao rito sa labas matapos marinig yung hinihinala o yung mga putok ng baril mula sa loob ng Senado. Masyado siyang malakas, Barbie, kaya biglang nagkagulo, nagpuntahan sa gate ng Senate yung mga tao dito kasama yung mga media. Agad naman na sinecure ng kapulisan ng gate ng Senado habang ang iba pang kapulisan na narito nakabarikada, mahigpit pa rin yung seguridad nila para dito sa mga nagpoprotesta. Kanina nga, no, Barbie, nagkatensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga kapulisan dahil nga sinisigaw pa rin ng mga pro-Duterte at lalo na ng mga supporter ni Bato de la Rosa na kung ikukulong daw si Bato, dapat daw dito sa Pilipinas at hindi sa ICC. Kung lilitisin daw, dito dapat sa Pilipinas, sa local courts ng Pilipinas at hindi daw sa ICC. Kaya medyo nagkaroon din ng tensyon nitong gabi lang din sa pagitan ng mga kapulisang nakabarikada dito at sa mga pro-Duterte, pro-Bato dito. Yung sa mga anti-Duterte, anti-Bato naman medyo kakaunti na lamang sila at nagsiuwian na rin kanina matapos yung kanilang programa. Barbie. Mas dumami ba ang mga kapulisan dyan matapos ng mga putukan sa loob ng gusali ng Senado? Yes, Barbie, no, ayon sa PNP, magdadagdag nga daw sila ng 300 pang tao, kapulisan dito. Dagdag yon sa 1,400 na kapulisan na narito. At base sa ating obserbasyon, no, kanina may mga nagdadating ang mga patrol na nakasakay nga yung mga iba pang pulis at mga SWAT na narito. Meron na rin mga pinapasok sa loob habang yung iba dineploy sa iba't iba pang bahagi netong Senate complex. Hanggang actually doon sa may mga nagpoprotesta, dumog pa rin yung mga kapulisan doon. And kanina rin, Barbie, nagpunta dito pasado alas 8:30 si Secretary John Vic Remulla para aniya i-check ang seguridad sa Senado matapos nga ang narinig na putok ng baril. At sabi rin ni Remulla, na-confirm niya nga daw yung reports ng putok sa loob galing din sa mga senador. Pero paglilinaw niya, Barbie, mga ka-A to C, hindi raw siya narito para hulihin si Bato. Pinasesecure niya lang din daw yung CCTV room ng Senado para malaman kung saan nagsimula at sino yung nagsimula nung mga umalingaw na putok ng baril sa loob at labas ng Senado. Okay, last Barbie? question, no? Last question, Naomi. So dahil ongoing nga ang lockdown, anong ibig sabihin nun? Bawal lumabas, bawal pumasok? Paano yung mga lumalabas na sasakyan? Sinisilip ba ito kung may nakakapuslit kaya o mga papasok? At may update ba kung kailan yan matatapos?
Yes, Barbie, no, dahil nga lockdown dito, walang nakakapasok na media o kahit anong sasakyan na hindi otorisado ng mga kapulisan at ng mga seguridad dito sa Senado. Doon mismo sa loob. May mga nakakalabas, pero pagpapasok na, doon na pinakamahigpit, pinapababa yung bintana nila para makita kung sino yung nasa loob. Pero ang dami rin nating nakita kanina na nagpapasok ang mga van, mga patrol, security patrol na pumapasok dito, may mga nag-alisa na rin, no. At kanina nga, Barbie, no, maibahagi lang natin, hinarangan din at binato ng tubig ng ilang mga supporter ni De La Rosa ang sasakyan ni Senator Tito Soto. Actually, lahat ng nalabas na sasakyan kanina dito mula sa Senado, hinaharangan nila, pinapababa nila yung bintana para nila hindi daw maulit yung pangingid na umano na nangyari noon kay dating Presidente Rodrigo Duterte nitong Marso. Agad naman yun napatigil ng mga kapulisan dahil nga sabi din nila hindi rin daw dapat nagkakaroon ng ganong pagtigil dito rin sa harapan lang ng Senado. At ngayon, Barbie, dito naman sa sitwasyon, patuloy yung kilos protesta ng mga taga-suporta ni Bato. Ngayon, kung naririnig nyo, tuloy yung programa nila, nagpapatugtog sila ng kanilang mga chant and all. At sabi nila, mananatili sila dito hanggang umaga bilang suporta sa Senador. Barbie. Okay, antabayanan natin kung may susunod na update tungkol dyan, pero sana ay mas kalmado na. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Naomi Almohano and team. Samantala, sinabi naman ni SP o Senate President Alan Peter Cayetano na ongoing ang pagsisecure sa loob mismo ng Senado. Anya, Senator Bato de la Rosa is secured at ongoing ang investigation. DILG Secretary John Vic Remulla ay dumating din. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Dugtungan ko lang yun, no? Tumawag rin, according to Cayetano, si Defense Secretary Teodoro at ang Pangulong Marcos assuring na hindi umano ang gobyerno ang may pakana ng pag-atake. At habang ongoing ang investigation, nananawagan si Cayetano na wag munang mag-speculate kung may kaugnayan ba ito sa mga pangyayari sa Senado, tulad nga ng kinakaharap na arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa at ang transmittal ng impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. At ngayong gabi lang, nag-update din si Senator Amy Marcos. Anya, kanya-kanya ng pagtanggi ang iba-ibang government agencies sa nangyari, pero naniniwala ang presidential sister na may kaugnayan ito sa politika. Grabe ng kalokohan to. Lahat sila nagtatanggi. Kahihiyan para sa ating bansa sa buong mundo. At kalma lang tayo, yan din ang sinabi ni Senator Christopher Bongo matapos nga nangyaring putukan sa loob ng Senado. Anya, ongoing ang malalim na investigasyon at nananawagan siya ng panalangin para sa kaligtasan ng lahat. Kanina po nagputukan po sa second floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado. Hindi po magkagulo at walang masaktan. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan, no, na mapanatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Samantala, sa madali ang press conference ni Interior Secretary John Vic Remulla, iniulat niya na puwersahang pumasok ang mga armadong kalalakihan sa Senado dakong 7:46 ng gabi, ngunit napigilan ng Senate security matapos paputukan ng warning shots. Umatras ang mga armadong lalaki, ngunit gumanti ng putok ang mga ito. Iniulat ni Remulla sa media ang aftermath ng barilan. There are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number 3, we are in the process of determining who is behind this. We've instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here
number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. Samantala, una nang tinuligsa ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ng ilang senador kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na sa International Criminal Court kaugnay nga ng investigasyon sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ay matapos ihain ni na Tito Soto III, Francis Pangilinan, Bam Aquino, Riza Ontiveros at Panfilo Ping Lacson ang proposed Senate Resolution 395 na humihikayat kay de la Rosa na voluntaryong humarap sa judicial authorities at gamitin ang legal remedies kaugnay ng ICC proceedings. Ayon kay VP Sara, walang bisa sa Pilipinas ang warrant of arrest na hindi inilabas ng korte sa bansa. Counting good news naman mga ka-A to Z, muling namataan ng isang juvenile Philippine Eagle na sa Panigan, Tamugan Sub-Watershed sa Davao City sa gitna yan ng isinasagawang on-site habitat assessment. Itinuturing ngayon ito na mahalagang indikasyon ng patuloy na presensya ng critically endangered species sa lugar. Ayon sa ulat, agad na kinabitan ng tracker ng Philippine Eagle Foundation ang naturang agila para masubaybayan ang galaw at behavior nito bilang bahagi ng mas pinalakas na conservation monitoring program. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na may naitalang Philippine Eagle sa nasabing lugar, lalo namang nagpalakas sa panawagan ito na ideklara ang lugar bilang opisyal na conservation area. Yan ay para mapanatili ang populasyon ng Philippine Eagle na isa sa pinakapambihira at nanganganib na agila sa buong mundo. Susunod, pulis na nanulak ng rider sa C5, arestado. At sa ibayong balita, 12 empleyado ng Radboud University Medical Center sa Netherlands ipinakwarantin dahil sa posibleng hantavirus exposure. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naaresto na ang isang pulis ng Quezon City Police District matapos umanong masangkot sa viral hit-and-run incident sa C5 Road sa Pasig City. Kinilala ng National Capital Region Police Office ang suspect bilang isang police staff sergeant na naka-assign sa QCPD District Mobile Force Battalion. Batay sa investigasyon, nangyari ang insidente bandang alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Sa viral video, makikitang minamaneho umano ng pulis ang kanyang motorsiklo ng banggain at presahang patumbahin ng isang rider sa kahabaan ng C5 Road. Nagtamo ng sugat ang biktima habang nasira rin ang motorsiklo nito bago umano tumakas ang suspect matapos ang insidente. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ang suspect habang nahaharap sa kasong kriminal at administratibo. Naitransmit na ngayong gabi ang articles of impeachment kontra kay VP Sara Duterte mula sa House of Representatives ay nakarating na nga ito sa Senado. Kasabay niyan, buo ang kumpiyansa ng mga kongresistang inihalal para umusig kay VP Sara Duterte. Oras na magsimula ang impeachment trial. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Buong-buo po ang loob namin na may kaso tayo dahil nakita naman po natin sa Committee on Justice ang ebidensya. Kumpiyansa si San Juan Representative Isabel Maria Zamora na may bigat ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Formal nang binuo ng Kamara de Representantes ang 11-member prosecution panel na maglalahad ng kaso laban sa ikalawang Pangulo sa impeachment trial. Yung next steps namin, syempre pag mag-a-assign ng articles, pagplaplanuhan po namin siguro yung list of witnesses, list of evidence. Ang prosecution panel ay pangungunahan ni Representative Jerbil Luistro na siya ring chairperson ng Committee on Justice. Pawang mga abogado at legal experts rin ang mga kongresistang miyembro ng panel katulad ni mamamayang Liberal Representative Leila de Lima,
bukod pa sa private prosecutors na planong kuhanin. May confidence tayo sa mga piniling prosecutor na ipakita naman na sa nagdaang proceedings kung gaano kahusay ang mga prosecutor na ito. Umaasa sila sa bagong liderato ng mataas na kapulungan sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad nitong bubuuin ang impeachment court para sa paglilitis. Hamon nila sa Senado. Mananawagan at mangangalampag talaga sa Senado na mag-proceed na forthwith dito sa impeachment trial ni VP Sara. Huwag muna nila isipin ang kanilang mga political interest, lalo na sa 2028. At pakinggan nila ang taong bayan na gustong makita ang ebidensya laban po sa ating Vice Presidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na tuloy-tuloy ang pagpapanagot sa mga nasasangkot sa umano'y flood control scandal sa kabila ng pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, patuloy ang koordinasyon ng ehekutibo sa Office of the Ombudsman para maisulong ang mga kaso at investigasyon. Lumutang kasi ang pangamba na maaari maisantabi ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee matapos mapalitan si Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairperson ng komite. Sa posible namang pagpapalaya ng kontrobersyal na kontraktor na si Curly Descaya. Sinabi ni Dizon na hindi mangyayari ito. Bagamat hindi man siya makapagkomento sa mga desisyon ng mataas sa kapulungan, tuloy ang pagbibigay ng dokumento ng DPWH sa mga investigador. May tiwala rin siya na kikilos ang ombudsman anuman ang maging kaganapan sa mataas na kapulungan. We will make sure na si Curly soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag doon. No? Ikagawa, yung sa Blue Ribbon, ano yan, no? Hindi ako makakapag-comment yan. Yan ano yan, no? Kailangan desisyonan ng Senado yan. No? Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na-action yan. Regardless kung ano mangyari sa Senado. Balita sa labas ng bansa, isinailalim sa 6 na linggong quarantine ang 12 empleyado ng Radboud University Medical Center sa the Netherlands matapos ma-expose sa isang pasyente na kumpirmadong may hantavirus infection. Ayon sa ulat, agad na ipinatupad ng ospital ang precautionary measures para maiwasan ng posibleng pagkalat ng virus at sakit at maprotektahan ang ibang healthcare workers at pasyente. Bagamat walang naiulat na kumpirmadong bagong kaso sa mga na-quarantine, sumailalim sila sa mahigpit na monitoring bilang bahagi ng protocol sa exposure. Karaniwang naipapasa ang hantavirus mula sa mga daga patungo sa tao at maaari magdulot ng severe respiratory complications sa malulubhang kaso. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Charo Santos, Christopher De Leon at iba pang bigating stars bibida sa bagong horror movie na Knock 3 Times. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Balik horror genre ang veteran actress na si Charo Santos matapos ipakilala ang bagong pelikulang Knock 3 Times. Kasama sina Christopher De Leon, Julia Barreto at Tony Labrusca sa ilalim ng direksyon ni Jerold Tarog. Sa isang social media post nitong Martes, ibinahagi ni dating ABS-CBN President and CEO ang reveal ng proyekto sa Cine Expo 2026 ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines kung saan opisyal na ipinakilala ang pelikula sa industriya. Meaningful ang proyekto para kay Charo Santos at ibinahagi ang kasiyahan sa pagbuo nito. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga kasamahan. Umiikot ang kwento ng pelikula sa isang kabataang babaeng umuuwi matapos mag-rehab hanggang sa madidiskubre niya
na ang kanyang ina ay tila apektado ng isang misteryosong antigong salamin na may masamang impluensya. Wala pang petsa kung kailan ipalalabas. Excited naman ang marami sa pelikulang Knock 3 Times sa produksyon ng Creation Studios. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. At bago magtapos ang ating newscast, baunin natin ang Code of the Night na ito mula kay dating US President Joe Biden. Paalala ni Biden, ang korupsyon ay kanser. Kanser na unti-unting sumisira sa paniniwala ng mamamayan sa demokrasya. Kanser na pinapahina ang diwa ng ating paglikha at paggawa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa lahat po ng nangyari ngayon, ipagdasal natin mga ka-A to Z ang ating Senado, mga mambabatas at media at ating bayan. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam, magandang gabi sa iyo, Pilipinas.